it seems maraming babalik sa Senado bilang mga senador. At marami rin, it seems, ang magiging new faces sa Senado. Possibly mga kutsero. At ano po kasi yung balita? Ito yung balita kasi. Erwin Tulfo, Tito Soto, Bato de la Rosa, Isko Moreno, Manny Pacquiao, and Doc Willie Ong enter Magic 12 in Octa survey. Ayun. Sabi ni Mishi Cruz, new faces na lang, coach. Sana nga eh. Yan. Siyempre, ito mga new faces. Yan. Kurado na yan. Ito, old faces. Mga former senators. Okay, ito yung survey kasi. Nag-survey kasi si Octa. Okay, nag-survey si Octa. Ang sabi sa result ng survey ng Octa ay former broadcaster and now Congressman Erwin Tulfo is the top senatorial pick in the 2025 elections based on a survey recently released by Octa Research. Tulfo, the former social welfare secretary, earned a 60% preference rating from respondents in the survey conducted from September 30 to October 4. But September 30 to 4? Baliktad. Paulitin ko. Pabaliktad ang bilang niyo, Jarn. From September 30 to 4. Baliktad yung bilang nila. 30, 29, 28, 27. Ba't kayo ganyan? Anyway. His brother Rafi Tulfo, also a popular broadcaster, dominated the Senate race in 2022. Hindi naman dominated. Well, second highest siya. Second highest. Si Rafi Tulfo. So let's see. Marami rin na 60%. Natin yung survey. Ito yung survey. Yarn. Yan yung survey. Total base is total interviews. Okay, in percentage. Wala, solid sa number 1 talaga si Erwin Tulfo. Laki 60%. Laki. Christopher Bongo, 49%. Layo Diba? Tito Soto, mukhang magbabalik, Senado. Tito Soto at 42%. Alam niyo si Tito Soto sa mga surveys, consistent top 5 siya. Across the board sa lahat ng surveys. Consistent top 5. Siya, si Lacson, magkakasama sila kadalasan. Siya, si Pacquiao, si Lacson, yung mga returnees, yung mga re-electionist. Yun. Paano sila? Usually, magkakasama sila. Pero ito, lang siya, nakahiwalay siya, si Tito Soto. Ang magkasama dito na magkaalyado na sigurado is si Bongo Bato de la Rosa. Yan. Si Senator Amy naman, independent naman yan Si Pia Cayetano, magkakasama uli sila magkapatid. Magkakasama ulit. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Ito yung top 6 mo ngayon. Ito yung top 6 mo. Diba? Tulfo, Erwin Tulfo, Bongo, Tito Soto, Amy Marcos, Bato de la Rosa, at Pia Cayetano. So yan ang top 6. Okay. Next 6. Isko Domagoso. Yun. Isko Domagoso.
Alam niyo mga kotsero, kung tutuusin, kung tumakbo siyang senador nitong nakaraang eleksyon, posible mananalo siya, eh. Naniniwala ako do'n, posible mananalo siya. Etong si Isko. Mali siya ng posisyon tinakbuhan. Ba't kasi siya tumakbong presidente? Mara Ba't kasi siya tumakbong presidente? Na-inspire yata siya masyado kay kay Tatay Diggs. Alam niyo mga kotsero, si Tatay Diggs, once in a lifetime na yan, hindi na makakaulit ng Tatay Diggs. Yun na yun. Hindi na yun. Walang katulad niya. Ano siya? Sui generis. Sui generis. Ibig sabihin of his own category. He's a category of his own. Imagine, saan kayo nakakita ng presidente ng Pilipinas na hindi dumaan dun sa regular process na nag-mayor, nag-congressman, nag-senador, nag-VP, nag-presidente. Walang ganon eh. From mayor, although naging congressman siya, from mayor, talon siya agad sa president. That's a once in a lifetime thing. That's one. Pangalawa, si Digong, as in literal na Teflon. Teflon siya. Lahat ng batikos na ibato mo sa kanya, hindi kakapit. Alam niyo kung bakit? Ito yung secret ni Digong na hindi nahuli ng current na PCO. Hindi ito nahuli. Ang lakas ni Digong before, ang nagpapainit doon is yung mga vloggers ng DDS. Whether you like it or not, it is true. It's true. 'Di ba? Kaya siya Teflon kasi protektado siya ng protektado yung perception, yung public perception ng tao kay Digong. Kaya kahit anong ibato mo, walang naniniwala. Kasi nga covered siya ng social media. 'Yun. 'Yun ang hindi nakuha ng current admin. Which makes the current admin. Kaya tingnan niyo, sobrang weak ng current admin pagdating sa public opinion. Hindi niya na nakuha eh. Hindi na na-translate. Bahala sa buhay nila. Ay, nako. So yun, kung tutuusin, kaya siya Teflon, it's because of that. Yun talaga yun. Kung pag-aaralan niyo yung mga really because of that. Hanggang ngayon nga, di ba? Konting batikos lang kay Digong, nagre-react pa rin yung mga di ba? Supporters na vloggers. It's their, bahala sila. It's their freedom naman. Kalayaan nila yun. So, let them be. Hayaan natin sila. Ano pa? What makes Digong a different category? Yung rise to the presidency, pagiging Teflon. Ito. And I think ito yung talagang nakakuha ng si Digong kasi very relatable. Very relatable si Digong. Masa siya. Katulad natin siya. Kumbaga. So pag nagsasalita siya, hindi siya politiko. He's not standing there as a president. Wala. He just speaks his mind. No, it's I think Ma'am Nilda yung pagiging palamura is just part of it. It's just part of the whole persona. Pero it's really like that. Yung pagiging, syempre, 'di ba, majority ng mga Pilipino, Visayas, Mindanao. Majority 'yan eh. Marami Pilipino nasa Visayas, Mindanao. And doon pa lang makaka-relate na agad sila kay Tatay Diggs. Tapos wala siyang filter, walang filter sa bibig, walang filter sa utak. Kung anong maisip niya, yun nasasabihin niya. Tapos kapag nagkamali siya sa sinabi niya, covered siya ng mga supporters niya sa social media. Yun talaga mga kotsero. Kaya kaya yun ang hindi na-capture ng current admin. Hindi na-capture ng current admin yun. Well, diskarte nila yan. Bahala sila. Pero the effect is there. Kita naman natin yung epekto. Mahina sa messaging mahina ang, kumbaga, hindi kumakapit yung mga
Mga programa nga, hindi kumababa eh, di ba? Yung mga accomplishments niya, hindi rin nababa masyado. Diba? Sino magbabalita? Wala. Wala nga naman yung mga galit na vloggers na magbalita nun kay ano, di ba? Hindi nila gagawin yun. Lalo na mainstream media, hindi nila ibabalita yun. So, yun yung ano, yun yung missing factor dito. Tsaka si PBBM kasi, alam naman natin, di ba? Ilustrado. But, sabi nga, hindi ko naman siya masyado nakasama. But, he's one of the most humble person daw you can meet. Pero, syempre, kailangan ma-translate mo yun sa masa eh. So, anyway. Going back. Ito na. Dami ko na nasabi dun. Next. So, si Isko, kaya tayo napunta sa topic na yon dahil kay Isko. Hindi makaka-capture ni Isko yun. Hindi niya makaka-capture yun. Kahit galing pa siya sa Tondo, kahit galing pa siya. Hindi. Kasi, masyado siyang pogi eh. Masyado siyang pogi eh. Sorry. Ang hirap tuloy paniwalaan. Anyway. Although, syempre, humble beginnings are good. Next. Ping Lacson. Ano to? Mga usual suspects na to. Si Lacson, Revilla, Francis Tolentino. Sa ibang survey, laglag si Francis Tolentino pero dito pasok siya. Yan. Lito Lapid pa rin? Ano ba naman? Lito Lapid pa rin? Bakit? Bakit ganun? Wag na. Quit na siya. Ay, no. Naramdaman niyo ba si Lito Lapid sa Senate? Parang, hindi masyado. Anyway. Manny Pacquiao. Siyempre. Ayan. Tapos Doc Willie. In fairness mga kutsero, si Doc Willie, kung hindi siya tumakbong vice-presidente, boboto ko to si Doc Willie. Layo niya, 11 to 18. Masyado malaki yung range. Na ito, 11 to 18. Kung ito pwede, ito may laban to. Yan, 10 to 13. Pero 11 to 18. Masyado malaki yan. Yun, Doc Willie. Tapos sa ilalim, uy! Kiko Panggigilan! Hindi ka na sumabit. Hanging by a moment. Ayan. Gringo Honasan. Okay. Noli De Castro. Tatakbo ba si Noli? Gibo Chodoro. Ayan. Dick Gordon. Benher Abalos. At Lenny Robredo. Yan. So, mukhang, ito si Lenny, malabo na to. Kung pang last ka dito, wala na talaga. That's it. That's it, pansit. Dayo mo, 15, no? 12 lang naman kailangan. Ang pwede yung pang trabahuhin dito si Gringo, medyo matatrabaho to. Yan. Kasi medyo malapit siya kay Doc Willie. Mahahabol niya yan. Sige po, medyo malayo na rin to. Although, kung tatakbo uling senador, sige po, boboto ko to. For the second time. For the second time. Ayan, kung tatakbo siya ulit. Sayang sige po eh. He's a really smart person. And he knows politics well. Alam niya ang politika. So, add to that na lawyer siya. So, there. Lito Lapid pa nga. Pero ako dito yung mga sure ko na iboboto ha. Mga sure ko na, marami akong 50-50 dito, pero yung mga sure ko na iboboto. Sige po, kung tatakbo. Sige po. I would think I'd give Gringo Honasan a second chance. Gringo Honasan. Doc Willie. Yan, sigurado ko dyan. Tsaka syempre, Senator Amy. Yan, mga sure ko na yan. Mga sure bet ko na yan. Si Erwin Tulfo, although I support generally si Erwin Tulfo, pero naghihintay pa ako ng matapos yung term niya as congressman. Titignan ko kung ano yung nagawa niya or magagawa niya as a congressman. Tapos doon ako magde-decide kung boboto ko siyang senador. Let's see. Diba? Pwede naman yun eh. Ayun ang mga sure ko. Kung tatakbo. Sige po. Si Gringo.
Doc Willie, Senator Amy. That's it. That's it, pansit. Kaya yun. Pero, ito yung masaya. Ito para sa akin, masaya ako dito na nangyari. Oh. Robredo and Pink allies out of Magic 12 in Okta survey. Yay! Woot woot! Palakpakan! Palakpakan natin yan. Ay, kulang pa pala yung listahan kasi meron pa palang page 2. Ito yung page 2. Sorry. May page 2 nga pala to. Ito. May page 2 yan. Oh. Nasaan na yung mga dilawan dyan? Up! Recto, laglag. Drilon, laglag. Bam Aquino, laglag. Marrojas, laglag. Jokno, laglag. Trillanes, laglag. Abi Binay, laglag. Nery Colmenares, laglag. Pero takbo lang ng takbo. Malay natin, makachamba. Di ba? Laila de Lima, laglag. Sayang, si attorney ka doon. Sana tumakbo siya ulit. Susuportahan ko yan pag tumakbo ulit. Victor Nery talaga. Yun. So, at least mga kutsero, no? At least, may magandang balita naman dyan kahit paano. At least medyo sure tayo na, at least for this survey, syempre things can change. Meron pa tayong 2 taon. Diba? Meron pa tayong 2 taon dyan. At least for this survey, medyo I'm optimistic na walang dyan. Walang tawag dito. Wala makakapasok na dilawan. Yan. Maliban kay, sino may mga dilawan dito ngayon? Na Cayetano. Yan. Si Tito Soto, tumatalon yan from one. Minsan conservative siya, minsan Democrat siya. Parang ganun. Kumbaga sa states. Minsan Republican, minsan Democrat. Di mo malaman. Sana magkaroon siya ng isa lang, no? Isa lang. Although, kung itong meeting nato ni kay GMA tsaka kay Digong isa-sign, it seems sila yung mukhang sila yung magiging magkakasama sa slate siguro. Kung magde-decide silang tumakbo together. Takbo together, ganun. So for si Manny Pacquiao, dilawan to si Manny Pacquiao. Tumawid na yan. All out na yan sa dilawan. Yan, si Manny Pacquiao. So, may dalawa. May dalawa tayong dilawan. Yan. Si Lacson din, ganun eh. Ang magkakapareho ng ugali, ito, si Lacson, si Soto, si Lapid. Yung mga medyo senior na. Kakapareho ng ugali. Kung saan, di ba? Minsan, conservative, minsan, Democrat. Minsan Republican, minsan Democrat. Hindi natin alam minsan. So, sana choose a lane. Isa lang para madaling makakapili, di ba? So, yun. Tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na elections. But I think sobrang the next elections will be brutal. Feeling ko talaga brutal tong magiging susunod na election. Magiging brutal itong susunod na election. Nararamdaman ko na. This will be I have a feeling na itong election na to will not be, this is going to be more of a social media elections. Social media formed elections. Imagine niyo parang kasi nag-work Nag-work ito sa Marcos itong sa Marcos sa Uniteam sa Marcos Duterte. Nag-work siya So, dahil nag-work siya, I'm pretty sure karamihan ng mga politiko will be getting their own they will be getting their own PR people in the form of vloggers. Feeling ko magiging
I think moving forward, every elections, ang mga politiko meron ng kanya-kanyang vloggers. I think that would happen. I would think that would happen. So, yung kasi yung nangyari nitong election na to. Di ba, noong 2022? So, this will be a very, very brutal election. Sobrang brutal to. This will be 2022 elections times 10. yung yung siraan, yung away sa social media, maiba to, ibang level to, feeling ko. Itong 2025. Pagdating ng 2028, ay mas matinding yan. Mas matindi. Siguro 2022 elections times 100. Ganong level. Kasi as early as now, bumubuo na sila ng mga team nila eh. 'Di ba? May Team Romualdez. May, 'di ba? Iba-iba eh. May Team Romualdez, Team Tulfo. 'Di ba? Yung kakampings, pinipilit pa rin nila. Team Lenny. Ganon. Yung mga DDS, tsaka yung mga ibang ng Uniteam na sumusuporta pa sa Uniteam, diba? Team Sara. Yan. So I think all of this will be fought on social media. The elections will not be determined by the candidates. It will be determined by the following of the vloggers that they will get. Feeling ko talaga. Feeling ko doon pupunta yan. Is it a good thing? Maganda ba yon? For freedom of speech? Pwede. For democracy? Pwede. Maganda siya. Pero, pwede ba siyang ma-misuse? Of course, pwede ma-misuse yan. Pwede. Lalo ngayon, uso na yung AI technologies. Tapos, merong mga software, may mga AI websites na pwedeng gayahin yung boses mo. Tuturuan yung AI paano gayahin yung boses mo. Paano kapag ang daming video na nagkalat, halimbawa. May kumuha ng video, 30 minutes worth of video lang ang kailangan ng website, mga kotsero. 30 minutes worth of video mo na nagsasalita. Halimbawa ako, si Coach Jared, kinuha yung video worth 30 minutes, in-upload dun sa website. Makokopya ng website yung boses ko. Tapos anong palalabasin? Si Coach Jared, nahulihan sa telephone call, kausap si ganito. Yun. Nagbabayaran. Pak! Si VP Sara. Sara Duterte, naringgan ng ganito habang kausap si ganyan. Yun. Ganyan na mangyayari. Feeling ko sa 2025 at saka 2028. This will be a battle in social media. So, ingat. Ingat, guys. So, mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And God bless all of you. And I'll see you in our next Coach Jared Live, everyone. Okay, so bye, everyone. See you next time. Bye! See you.